Walang kagatol-gatol. Bobo, boba si Sara Duterte. Ang dami nang nagdududa. Matagal na ang pagdududa ng mga kababayan natin, mga matitino nating kababayan, sa kakayahan na itong isang ito. Ulitin ko kung bakit siya ay hinahangaan ng mga DDS. Dahil nga bobo siya. Dahil nga tanga siya. Lutang siya. At tiwali itong isang ito. Itong si Sara Duterte. Yan kasi ang hinahangaan ng mga DDS. At ang kinasusuklaman ng mga DDS ay yung totoong may totoong pagmamahal sa ating bansa, nagtatrabaho ng maayos, yung mga katulad ni Atty. Leni Robredo, Senator Riza Ontiveros, Kiko Pangilinan, diyan galit na galit yung mga DDS. Kasi nga kabaliktaran yan ng kanilang mga idolo na bopols. O eto, yung term na sinasabi, ginapang lang pala para makapasa itong si Sara Duterte. Obvious naman eh. Kaya nga kahit ordinary yung kababayan natin, hinahamon ng debate itong isang ito. Nakita niyo ba na nagsalita ng matino si Sara Duterte? May sense? Di ba hindi? Di ba wala? Nakakaya. Ulitin ko, kahanga-hanga yang ganyang kaugalian, yang ganyang pagkatao, yang ganyang kakayahan, ay kahanga-hanga talaga yan para sa mga DDS. Eto, nabulgar na, binisto na ni Ramil Madriaga kung paanong nakapasa etong si Sara Duterte sa bar exam. At bago pa man din yan, ang sinasabi nga, yun lang, napakahina. Not particularly good in school etong isang ito. Bakit kailangan natin na mag-elect ng isang pinuno na hindi pala good at school? O di ba sa school pa lang, ang kadalasan na nire-recommend, ninonominate na presidente or class president ay yung pinakamagaling. Bakit nasaan na yung sense natin sa ganong paniniwala na ang magaling ay obvious na magaling at sila sa tingin natin ang may karapatan, ang may kakayahan na tayo ay pamunuan. Yung magaling. Bakit? Minsan nakaka-disappoint. Paano nangyari na ang gusto nating ipwesto ay yung mga tanga at bobo, katulad ni na Mr. Robin Padilla? Diyos ko po, ito pa yung pinakamasaklap pa. Ang sinasabi, habitually rude and violent daw itong isang ito sa ibang estudyante noong nasa College of Lunga itong isang ito. Ang inaantay na lang natin ngayon ay sana may lumabas na kaklase or ibang estudyante na winalanghiya, binastos, at trinato ng masama na itong si Sara Duterte sa eskwelahan, sa law school na yan. Hindi talaga ito surprising para sa marami sa atin, itong revelasyon na ito ni Madriaga. Halata naman sa kanyang thought process, her actions and manner of speaking, napakababaw, bastos, lutang, at bobo.